pag-usapan. Ngayon pa lang pala tayo magsisimula. Ngayon pa lang. Ito na po ang simula. Ay, teka muna. Jojo Likayan, welcome to regular member. Yan. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? BP Sara, tinawag po na immature na mga attack dog. Ng isang attack dog na naman ni Tambi, no? Immature daw. Pag-uusapan din po natin, ito pong mga napapabalita, na mga pinagmamalaki ngayon ng mga tauhan ni Pangulong Marcos na mukhang lalamanin ng SONA, yung mga pangako na yung mga planong pangako. Hindi na nga natupad yung mga planong pangako. Ngayon, mga ngako. Pero ano po ba ang gusto ng taong bayan na marinig? Ayon po sa survey, ang gustong marinig ay gusto nilang pag-usapan natin yung inflation. Yan po ang pinakamalaking gusto. Paano o meron bang plano ang ating gobyerno para mapababa ang ito pong si presyo ng mga bilihin. Iyan. Kaya ano pang ano pa ba? Nalito na tayo. Okay. Ano ba pag-uusapan? Aba, pinuri po ni Recto. Si Recto na wala pong maipakitang achievement, pinuri na lang po yung Pangulo. Ito po, yung kay Recto, wala raw pong ibang Pangulo na nakadaupang palad ng mga mamamayang Pilipino. Ayan. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Paring Ted, pindot na. Okay, pag-usapan natin. Natutuwa ako kay Ted Filon, Dati binabanatan ko yan. Ngayon po natutuwa tayo dahil bumibira na. Mga mainstream media po to, hindi na po nakakatiis si Ted Filon. Binibira na rin po, lalo na yung mga proyektong pa-concert na yan. At itong, grabe talaga. Unahin na po natin itong asawa ni Vilma Santos na hanggang ngayon po ay wala naman pong nagagawa sa ekonomiya ng Pilipinas. Akalain mo, dapat ang binibida mo, no, Recto, ay paano uunlad yung Pilipinas, no? Pero hindi po yan. Hindi po yan yung binibida nito ni Recto. Ito po ang sinabi ni Recto. Wala pa pong Pangulo ng Pilipinas na ganoon kadalas ang pakikipagdaupang palad sa atin. Totoo po yan. Naniniwala po ko. Wala pa pong Philippine President na mayat-maya. Ngayon po, lalo na po itong bago mag-SONA. Kapansin-pansin po. Hindi ko alam kung ako lang nakapansin ito. Pero malamang napansin nyo rin. Kapansin-pansin po, panay po ikot ni Pangulong Marcos. Panay bigay ng ayuda. Tama si Recto. Mukhang ito po ang Pangulo ng Pilipinas na talagang makakaikot, no? At makakapagbigay ng ayuda. Pero ang tanong po natin, bakit? Alam niyo po, wala pong problema yan kung ano yun. Madali po ipaliwanag yan. Alam niyo po kung bakit? Kung bakit po gano'n na lang ang pag-iikot ng ating mahal na Pangulo. Mahal natin yan. Nabudol tayo. Kasi po, etong Pangulo na to, magaling. Yan. Magaling po siya. In fact, siya po ang first majority president sa multi-party system. Mula po na nagkaroon ng multi-party, siya na po ang kauna-unahang majority. Ibig sabihin, yung boto niya po majority vote, no?
Bihira po yan. Maski po si Tatay Digong, hindi po majority vote. So, sa kampanya, di ba? Sa kampanya po sila ni Tambi. Hindi, si Tambi, wala talagang galing. Sakit lang yan si Tambi. Katunayan, sa kahusayan po mangampanya ni Pangulong Marcos, binoto na siya ng tao. Nangangampanya pa rin. Kaya hindi ko po maintindihan. Ang sabi po ni Pangulong Duterte, no? Ang sabi po ni Pangulong Duterte, magtrabaho ka. Tapos na yung kampanya eh. Antindi nitong Pangulo na to. Nanalo na't lahat. Kaya ka po nanalo, gusto ng tao na magtrabaho ka. Yung mga sinabi mo, magtrabaho ka na. Eh, paano ka makakapagtrabaho kung ikot ka ng ikot, bigay ka ng bigay ng ayuda? Saan ka magaling? Sa pangangampanya. Bakit? Taon mo pa lang, nangangampanya ka na ulit sa pinsan mo. Pero lagapak pa rin. Tama naman si Recto. Nakadaupang palad, ang dami na pupuntahan. Di ba? Ano po comment nyo sa warrant arrest nila Kibuloy at Roque? Wala pong warrant of arrest, si Kibuloy lang. Eh, may warrant of arrest. Ano po bang pwede ko sa warrant of arrest? Kukontrahin ko warrant of arrest? Hindi nyo po pwede. Law-abiding citizen po kami. Pag may warrant of arrest, may warrant of arrest. Ano po magagawa natin doon? Gusto nyo bang kontrahin ko yun? Hindi po pwedeng kontrahin ng warrant of arrest. Okay, punta na tayo ito. Hindi po dapat ginagawa ng Pangulo yung nangangampanya pa rin. Dapat ang ginagawa ng Pangulo, nagtatrabaho. No? O, kaya ka nakaikot dahil kampanya pa rin habol mo. Hanggang ngayon, namigay pa rin ng ayuda. Wala pong epekto yung ayuda. Alam nyo kung bakit? Mas maraming galit dahil mas maraming hindi nabibigyan ng ayuda. Okay yun. Kung DSWD siya, okay yun. Umiikot siya araw-araw, namimigay na. Hindi naman, presidente siya ng Pilipinas. Ang daming problema eh. Di ba? Ang dami pong problema. Ayaw lutasin. Okay, punta na tayo rito sa mga atake kay BP Sara. Yan lang naman ang kaya ng mga to eh, no? At kay si Sara. Sige, punta muna tayo rito. Natin tong sinabi ng House na si Suarez. David J.J. Suarez, Vice President Sara Duterte. Yan. Ito po ang sinabi ni J.J. Suarez. Ito po yung kahawig ni ano. Teka lang, nalolobat ako eh. Yun. Ito po yung kahawig ni Po. Nagtataka kayo kung sino si J.J. Suarez. Sabi po ni J.J. Suarez, criticize niya si Vice President Sara Duterte dahil for her supposed lack of immaturity. Immature daw po si BP Sara Duterte. This after the Vice President announced that she would be escaping the State of the Nation address SONA this coming July 22 at Batasan, Pampanga. Ayan. She joked that she won't attend because she's survivor of SONA. Ang kanyang pahayag ay kita ng kakulangan ng maturity na dapat ay taglay niya bilang isang mataas na opisyal ng gobyerno. Often, the BP statements are not what we expected from someone holding the second highest office in land. It raises a critical question. What are the implications of such a statement for the safety and unity of our government leaders? Yun yung problema eh, no? Iisa lang atake kay BP Sara, no? Iisa po yung atake nila na dahil sa mga sinasabi ni BP Sara, nawawala po yung unity. Ayan, no? Yan, no? Implications of such a statement for the safety and unity of our government. Lagi po kasi unity.
Bakit po sila gigil na gigil kay BP Sara? Kasi nasisira po sa tema nila, sa tema ng Pangulo at ni Tambaluslos na unity. Na itong gobyernong ito ay nagsusulong na unity. Paano nyo maisusulong yung unity kung mismong yung ka-unity nyo dati ay tinablan ninyo? No? Kino-question mo yung pagiging yung ginagawa ni BP Sara, samantalang hindi nyo kinwestiyon, sinasabi nyo, napaka-immature niya. Second highest official siya. Yun na nga eh. Dapat kinilala nyo yung second highest official niya. Pero magsatotohanan lang po tayo, no? Magtotohanan lang po tayo. Yan po, nagjo-joke pa lang po si BP Sara. Apektado na kayong lahat. Di ba? Alam nyo yung joke eh. Nuulit-ulit niya yan. Joke lang yan. Lahat nagsasabi. Joke yan. Pero apektado kayo lahat. Ngayon, kung apektado na kayo sa joke, joke pa lang. Ano kayang mangyayari sa buhay ninyo? Ano kayang mangyayari sa mga puso nyo pag sineryoso na ni BP Sara yung pagiging leader ng oposisyon? Kasi nagjo-joke pa lang eh. Halos magkandamatay na kayo sa galit eh. Di ba? Alam po ninyo, kayo, eto na yung epekto ng mga panalangin nyo. Kasi mahirap yung nananalangin kayo, no, na hindi nyo beyond. No? Ang gusto nyo lang, dati lahat kayo, yung mga bumabanat kay BP Sara ngayon, dati lahat kayo, nagsasabi na mag-resign na siya as DepEd. Total, ayaw niya makisama sa Pangulo. Ay, hindi nga eh. Nakikisama nga si BP Sara, kasama siya ng Pangulo. Pinagre-resign nyo. Alam nyo kung anong katwiran nyo? Sabi nyo, mag-resign na siya kasi yung pamilya niya, kung ano-ano sinasabi kay Pangulong Marcos. O eto po yung epekto ng pagre-resign ni BP Sara. Yan yung kasabihan na huwag kayong manalangin, baka magkatotoo. Ayan, nagkatotoo na. No? Pinagre-resign nyo si BP Sara as DepEd Secretary. Nung nag-resign, siyempre, aatake na yan. Di ba? Aatake na siya. O, napagbigyan kayo, nag-resign. Hindi nyo kinakaya ngayon. Imaginein po ninyo, biro pa lang yan. Paano kung seseryosohin na ni BP Sara yung kanyang pagiging leader ng oposisyon? Alam niyo po bang panawagan ng mga oposisyon ngayon, maliban sa mga nagkukunwaring oposisyon? Yung kukonting dilawan at kakamping? O, yung mga nagkukunwaring, kami ang tunay na oposisyon, sabay pumupuri sa gobyerno ni Marcos. Pati nga po yung magastos na SONA, hindi nila binabanatan. Lahat po nung panahon, si De Lima, si Risa Ontiveros, si Kiko Pangilinan, no? Kayong oposisyon, kailan nyo huling binanatan si Marcos? Okay. Be careful what you wish for. No? Be careful what you wish for. Pinanalangin ninyo na matanggal na si BP Sara. Nung natanggal na, nagbibiro pa lang. Nung natanggal na, nagsabi pa lang natatakbo mga Duterte. Pero may sinasabi po sila eh. Ang sinasabi nila, ang ginagawa daw na to ni BP Sara, ang ginagawa raw ni BP Sara na to ay isang ano natin basahin natin. Pasensya na kayo sa TikTok ko. Ay, Jojo Likayan, thank you very much sa 10 Canadian dollars na pangkape. Sabi po nito, ni anak ng pating, kapal ng mukha, having no power, no cabinet position, no ability to make herself useful. So this is what she does. Create drama to be relevant. Tignan nyo. Sabi kayo na sabi na irrelevant. Irrelevant po ba yan? Kada salita, natataranta kayo. Huling sinabi ni BP Sara, tatakbo yung 3 Duterte. Puta, nagiba kayo lahat. Bigla kayong ng dynasty. Dapat hindi yan. Dynasty. Nakalimutan ninyo, bumibira kayo sa dynasty ng Duterte. Natakot kayo na tumakbo yung 3 Duterte sa Senado. Samantalang, yung sinusuportahan yung Marcos,
gobernador yung anak ni yung isa presidente, yung kapatid senador, yung anak ng kapatid gobernador, yung pinsan congressman, yung asawa ng pinsan congressman din, yung isa pang pinsan mayor. O meron pa palang pinsan pa rin na gobernador. Ano ba si Michael Kiyon? Mayor ba si Michael Kiyon o napakaraming nyo? Tapos ang akusahan nila ng dynasty yung mga Duterte. Hindi nila nakikita. Tatlo lang yung tatakbo ha. Kabado sila. O pangalawang sinabi ni BP Sara ngayon. Alam ng lahat na nagbibiro, ngumingiti si BP Sara pero hindi siya atin. Sakit na sakit kayo sa hindi atin. Kasi paano nyo sasabihin sa SONA? Paano sasabihin sa SONA ni Pangulong Marcos na magkaisa tayong mga Pilipino para umunlad, ibangon natin ang bayan? Kung mismong yung kasama niya sa unit team na sinaksak nila sa likod at pinagre-resign nila ay nag-resign at hindi sasama. Di ba? Pagmamalaki niya pa sana yan, di ba? O narito si BP Sara. Kahit ang kanyang mga pamilya ay wala rito. Hindi po nila magagamit yung salitang unity dahil magmumukha silang tanga. Yun lang yung kampanya nila hanggang ngayon, unity. Okay. Ito po, no? Hindi po kayo totoo ba to? Sinabi nyo na nagdadrama lang daw si BP Sara para maging relevant. Hindi po kinakailangan. Yun nga pong katakataka kay BP Sara Wala pong ka-effort. No? Walang ka-effort. May nagtanong lang, atin ka ba? Hindi. I designate myself. 2 sentence lang po ang sinabi ni BP Sara. Wala po siyang press conference. Wala po siyang pahayag. Hindi po siya namimigay ng bilyong-bilyong ayuda. Wala po siyang mga gimmick na mga hukay-hukay na groundbreaking. Wala po. Salita lang. Yan bang irrelevant? Yan ba sa tingin nyo irrelevant? Ang irrelevant, meron po nagpapa-interview kunwari ngayon na tungkol sa kanyang asawa, merong nagti-TikTok ngayon na leader daw ng oposisyon na kumakanta. May mga pipirmahan pa ako pakakantahin nyo naman ako tapos kumanta. Yun ang mga irrelevant. Ginagawa kahit ano. Si Lenny, nagpapa-relevant. Ano sinabi nung kampo ni Lenny? Si BP Lenny, kahit na hindi niya kagud si Duterte, umaate na SONA. Di ba? Yun ang mga irrelevant, wala pa rin pumapansin, nagpapapansin. Kumakanta pa si Risa Ontiveros, wala rin pumansin. Si Kiko Pangilinan, nagpapatawa, wala rin pumapansin. Si Shell Jokno, hindi ko alam kung ano ginagawa ni Shell Jokno. Ikot ng ikot, salita ng salita, wala rin pumapansin. Yun po ang mga irrelevant. Si Trillanes, mayat-mayang kinocover ng media, wala pa rin. Si BP Sara, minsan lang nagsalita, yun yung sasabihin yung irrelevant. Thank you very much. Kay Road Trip at iba pa na nagbigay ng 15 AED. Di ba? Mamaya na kayo sa TikTok. Kulang kayo. Mamaya habaan natin. Paakyatin ko kayo mamaya sa TikTok, ha? Kulang kayo dyan. Dito muna tayo mag-focus sa mga matatalinong tao. Yung mga bugok dyan sa TikTok, papatulang ko kayo, ha? Paakyatin ko kayo. Mamaya hindi kayo magsalita. Okay. Yun ang mga irrelevant. Yun ang mga nagdadrama. Si BP Sara, wala pong drama Nag-i-speech siya tapos may reporter na nagtanong.
Alam po ninyo, may nabasa po tayo rito na tinweet po ng ating kasama rito. Kasama nyo sa isa sa mga viewers natin. Pahuhulaan ko na lang. Siguro papalag siya. Ito ang kanyang sinabi, no? Sinolime Tangere ni Ibarra. Basahin natin. Nag-effort to si Nolime Tangere. Nagustuhan natin. Ang state of no achievement ni Marcos Jr. Anong ire-report nito sa SONA? Ang achievements niya na paninira sa past administration? Ang kapalpakan sa South China Sea? Wala sa world map ang West Philippine Sea? Ang pagmura ng droga at pagtaas naman ng presyo ng bigas sa bansa? Opo, mas mura na ang shabu kaysa bigas ngayon. Tindi nito ni Ibarra, no? Ni Crisostomo. Zero ang infrastructure. Ang natatapos ngayon ay mga naiwang projects ng dating administrasyon. Puro groundbreaking pa lang ang nagagawa ni Jr. Tindi. Ang pananahimik at lihim na pagpapalakas ng CPP-NPA na nakalubog ngayon sa mata ng pamahalaan. Ang pagsalakay sa KOJC compound with no search warrant at ang pananakit sa mga miyembro at kabataan at pagkamatay ng isa sa miyembro ng religious organization. May namatay ba? Abangan na maluho at mahal na state of the nation. State of no achievement ni Marcos Jr. na gaganapin sa kabila ng paghihirap ng mamamayang Pilipino. Grabe. Antindi ni Nolime Tangere ni Ibarra. Oh, kasama niya. Malamang kilala niya kung sino yan si Nolime Tangere ni Ibarra. Congratulations ha. Ang ganda ng mga banat ni Nolime Tangere Ibarra. Okay. Okay, ano pa po? Ito po, may alam nyo si BBM para nagiging Lenny 2.0, Lenny the second. Kasi si Lenny, ang katangian para sa akin ni Lenny, mahilig ano no? Mahilig si Lenny na magsalita ng walang kahulugan. Ang gandang pakinggan, 'di ba? Yung mga banat ni Lenny. Iaangat natin ang mga nasa laylayan ng lipunan. Bubuwagin natin ang pader ng kasaysayan. Kahirapan, no? Ganun yung mga banat ni Lenny. Masarap pakinggan pero walang meaning. Hindi ko akalain na si Pangulong Marcos ganun na rin. No? Katulad po nito, ano po ang pananaw niya dito po sa ito po yung balita, no? Yung tungkol po rito sa ginagawa ng administrasyon. Ano raw ang ginagawa ng administrasyon tungkol sa Pogo? Pakinggan po natin yung sinabi ni Pangulong Marcos. At kayo po ay malulula sa tindi ng matulain. Matulain din. Alam ko rin po, kita niyo naman, nalabis ang inyong pagkabahala sa mga kriminalidad at illegal na magawain na sumisira sa kapayapaan ng inyong pamayanan. Nais ko pong ipaalam sa inyo na amin pong tinututukan at tinutugunan ang problemang ito. Narinig din namin ang inyong daing. Nakikita namin ang inyong sakripisyo, ang inyong patuloy na pagsisikap sa araw-araw ay inyong tulong sa pagtataguyod ng ating pinapangarap na bagong Pilipinas. So ano raw yung gagawin? Ewan. Basta makapagsalita lang na magandang putya. Ang ganda na sinabi, di ba? Antindi, nais kong ipaalam sa inyo na amin pong tinututukan. Ayun naman pala Tinututukan pala alam niyo na ginagawa, tinututukan. Huwag na kayo kasing tanong ng tanong kung anong ginagawa. Ito po ang pinakamalupit sa lahat. Ayon po sa survey. Sa survey po, ang gusto po talaga marinig ng mamamayang Pilipino. Ito pala muna, no? Pinagmamalaki, katulad po nito, DOTR.
Ayon po sa DOTR, nakikipag-ugnayan na sa ADB para sa pagkakaroon ng cable car. Wow, cable car. Yan dinadayo ko sa Hong Kong, cable car eh. Na kokonekta mula MRT4 Taytay Station patungong Antipolo. Tama nga naman, 'di ba? Akit ka na Antipolo, ang ganda po niyan, no? 'Di ba? Mula Taytay hanggang Antipolo, naka-cable car ka na. Naisip ko rin sa Baguio yan eh. Pag umakit ako sa Baguio, dapat sa Baguio meron din cable car na. Tourist attraction pa, etc. O, 'di ba? Palakpakan na naman yung mga engot. Yay! Ngayon lang. O, asan na si Duterte? Ganun kagad. Makinig po kayo. Wala pa pong plano. Nakikipag-ugnayan pa lang. Wala pa nga plano eh. Nakikipag-ugnayan pa lang. Ang ibig sabihin, pwede ba kaming magtayo ng cable car? Popondohan nyo ba kami? Sasabihin ng ADB, sige, magbigay kayo ng plano. Doon pa lang po magpaplano. Alam nyo po, ito, mga habol po to. Hinahabol po para may sasabihin. May sasabihin pong mga pangarap at plano. Sabihin ko po sa inyo, kung gaano po katagal yan. Panahon po ni Pangulong Duterte, nagplano na, may design na po, yung Mindanao Railways. Meron na rin pong magpopondo, kompleto na po. May magpopondo na, China. Anong ginawa ng gobyernong ito? Ang ginawa po ng gobyernong ito, ganun ba? Jamie makabenta? Sige, punta ka ron. Magpo-promote pa kayo dito. Hindi po rito promotan ng kung sino. Ayaw nyo pala rito eh. Ito mga walang galang to mga ano na to eh. Tatanggalin ko na nga yan. Para habang buhay ka na hindi makapag-promote dito. Oy, ano na kayo? Punta na kayo ron. Walang kwenta yan si Badong. Mga walang galang. Dito kita. Para talagang ano ka na. Alam nyo, mag-ano po kayo. No? Kaming mga vlogger, nagsisikap po kami. Para magbigay po sa inyo. Kung ayaw nyo rito, labas lang. Yan itong mga to. Wala kayong ano. Hindi mo na makikita to. Promote kayo Sige, promote lang kayo. Wala akong pakialam kung sino yung gusto nyo i-promote. Huwag ka na rin kay Badong. Huwag na kayo dyan kay Badong. Punta na kayo ron. Mas magagaling yung mga yun. Utot nyo. Huwag kayo mag-promote dito. Okay, balik po tayo. Alam nyo po, kayong mga natitira rito, protocol lang yan no? Wala namang kayong binabayad sa amin. Hindi po ako naniningil, no? Magbigay galang lang kayo, di ba? Ano lang yan yung kumbaga yung, bakit kayo magpo-promote ng mga vlogger na hindi, talaga yung ginagawa ko rito. Yung mga pang-asar sa akin, okay lang pero magpo-promote kayo na naka-live na sila ngayon, doon na tayo. Di ba? Hindi po tayo ganun. Okay, balikan po natin. Balikan lang po natin. Ang gusto po ng mga taong marinig ngayon sa SONA ni Pangulong Marcos, eto po. Most Pinoys want inflation tackled at SONA. Yan po ang laman ng survey ng Pulse Asia. Teka lang, saan tayo natuloy sa cable car? Wala po yan. Ano lang po yan? Pangarap pa lang po yan. Yung railways nga may magpupondo na pero dahil hindi kursunada yung magpupondo, tinabla po natin yung railways. Lahat po yung plinano, matagal po magplano niyan I-approve ng NEDA, i-approve po ng lahat. Pati po kaya lang po hindi natuloy yan, nagpandemya nga nauna talaga yung pandemya Pero kung hindi po dahil sa pandemya, baka may tumatakbo na o nagagawa na ngayon. Okay. Ngayon, balik tayo. No? Balik po tayo rito sa
sa survey. Ayon po sa survey, most Pinoys want inflation tackled at SONA. Alam niyo po, hindi lang natin napapansin yung last SONA po ni Pangulong Marcos. Tinalakay na po yan. Yan na po ang problema natin eh. Ang problema natin nun, mataas ang presyo ng sibuyas, asukal, tsaka bigas. Hindi naman po ngayon lang yung pagtaas ng presyo ng bigas, last year pa po yan. So last year pa po, tinalakay niya na po sa SONA yan. Alam niya na po kung ano ang solusyon. Sabi po ni Pangulong Marcos, kaya nagtataas, sa SONA to SONA to last year. Kaya nagtataas yung mga presyo ng mga agricultural products. Kahit na siya yung DA secretary, walang nagawa sa DA. Di ba? Kahit na po siya yung DA secretary, ito yung sinabi niya. 3 po ang dahilan kung bakit nagtataas yung presyo ng agricultural products. Na yan po yung dahilan kung bakit, ano ba sinabi nun? Na yan naman po yung dahilan kung bakit sinabi? Ito po yung dahilan ayon kay Pangulong Marcos bakit nagtataas. Ang dulot po ng inflation ngayon, yung pagtaas ng agricultural products, no? Sa pangkalahatan. So una, smugglers. Ikalawa, yung mga price fixers at ikatlo, mga hoarders. So alam po niya kung ano yung dahilan eh. No? Kasi wala naman po sa tagtuyot ng malawakan sa buong mundo. 'Di ba? Kahit naman dito, hindi naman ganong apektado tayo. Kayang lutasin. Pero, yung pong 3 bagay na yun, smugglers, hoarders, at price fixers, sinabi niya na last year yan. Sinabi niya na last year. Dapat, banta niya pa nga eh. Kaya kayong mga smugglers at hoarders, maghanda kayo. Putya, baka pinaghanda siya. Ang tanong, dapat ang report mo ngayon, eto na ngayon, kaya natin napababa ang presyo. Hindi bumaba ang presyo. Kung alam mo na yung problema at hindi mo na solusyonan, bakit ka pa nariyan? Sa bagay, Lenny point to nga siya eh. 'Di ba? Ngayon, Pogo. Ito nga yung sinabi niya eh. 'Di ba? Ano yung sabi niya? Nais ko pong ipaalam sa inyo na amin pong tinututukan at tinutugunan ang problemang ito. Yun. Pinaghanda mo pa nga yung mga smuggler. Bakit? Baka naghanda para sa'yo. Baka pinaghanda. Literal na naghanda yung mga smugglers. Balikan ko lang po may nakalimutan po ako eh. Dito po kay Suarez. 'Di ba nagjo-joke? Alam niyo po nagjo-joke lang ngayon eh. Pinaganda pala para correct. Pinaganda sila para hindi sila mahuli. Wala nahuli. May narinig po ba kayo? Alam niyo po, sa konti ng achievement nitong gobyerno na to, bawat achievement, putya, yung nahuli nga, yung shabu lang eh. Nahuli, shabu lang. Tsaka driver eh. Di ba? Yung nahuli nga yung pinalaki, may press conference pa eh. 2 tonelada, naging pababa ng pababa eh. Your days are numbered. Yan sinabi. Your days are numbered. Yung baka mali tayo ng pag-intindi, no? Baka naman ang ibig sabihin pala your days are numbered. Magbigay kayo ng numero para sa mga kung ilang araw yan. Magkano? Wala po nahuli. Kasi kung may nahuli yan, pinarada na yan. May narinig ba kayong binalita, nahuling smuggler? Wala naman eh. Smuggler ng bigas, meron ba? Wala. Okay, balikan natin si Suarez. Sabi ni Suarez, gulantang na gulantang sila sa biro pa lang. Di ba sabi nga natin,
Wag kayong yung ano na nga mas maganda sa English eh. Be careful what you wish for. Baka magkatotoo, di ba? Yan nga po yung nagkatotoo. Imaginein po ninyo. Ngayon, nagbibiro pa lang si BP Sara. Parang ayaw nyo nagbibiro, di ba? Galit na galit kayo. Be careful. Kasi kung gusto nyong iparating ngayon na sana hindi nagbibiro si BP Sara, alamin nyo po yung mga galit na mga leader, mga oposisyon, kung ano yung sinasabi. Ano ba sinasabi ni Roque tuwing nagsasalita siya sa ano? Tuwing nagsasalita si Roque sa Maisog Rally. Pinagre-resign niya yung Pangulo. Ano yung sinasabi ng mga ni Ka Eric tuwing magsasalita siya sa mga rally? Pinagre-resign yung Pangulo. Anong sinasabi nila Kaado? Sinasabi nila ni Secretary Jing Paras. Pinagre-resign yung Pangulo. Mga seryosong tao yan. Etong nagbibiro pa lang si BP Sara, nagugulantang na kayo. Gusto nyo magseryoso. Si BP Sara sa kanyang mga sinasabi, be careful what you wish for. Baka mapagbigyan kayo. Baka seryosohin ni BP Sara yung kanyang pagiging opposition leader. Mabigla kayo kung anong susunod na announcement. Sa tingin nyo ba hindi kami susunod? Ano mang sabihin ni BP Sara, hinihintay lang namin yung utos ni BP Sara eh. Susunod kami. Ganun ka-powerful si BP Sara, yung sinasabi ninyong, yung sinasabi nyo na ano na si BP Sara ay irrelevant. Be careful what you wish for. Mukhang mali yung English ko pero 'di ba? Pinag-resign niyo si BP Sara nung DepEd Secretary, nagulantang kayo sa balik ni BP Sara. 2 beses pala nagsasalita si BP Sara buhat noon. Yung tatakbo yung 3 Duterte, giba-giba na yung dibdib nyo. yung ngayon naman, nagbibiro pa lang siya. Gusto nyo magseryoso si BP Sara? Eh kung manawagan kaya si BP Sara, sa tingin nyo hindi kami susunod? Ang dami po nag-iintay lang. Inip na nga yung iba eh. Naghihintay lang na may manawagan. Be careful what you wish for. Baka magkatotoo. Gusto nyong wag magbiro si BP Sara? Anong gusto nyo? Seryosohin niya kanyang pagiging leader ng oposisyon? Baka madurog na kayo ng tuluyan. Yan lang po ang ating topic. Hindi kami. Yung leader namin si BP Sara. Oh, be careful, Gerald. Yung kinakantsawan niyo yung rally namin. Wala pa pong panawagan si BP Sara na kahit na ano. Kaya gulat na gulat kayo, eh, di ba? Nag-resign ng DepEd eh. Mas mabalasik pala. Mas maganda palang DepEd secretary na lang dahil okay. Nagbiro pa lang eh. Takot na kayo eh. Paano pa pag nagtotohanan niya na maging leader namin ng oposisyon? Paano pag pinangatawan na